So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, since second quarter na ng 2026, is i-share ko sa inyo yung top 5 Samsung smartphones na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026. Tara, pag-usapan natin. Mga idol, for today's video, pag-uusapan natin ang top 5 na Samsung smartphones na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. Since favorite na favorite nyo ang Samsung, ngayon gumawa na ako ng top 5 na listahan para sa inyo. Makukonsider nyo bilhin ngayon 2026 mga idol. And again, for today's video, kung gusto nyo makuha to ng sobrang mura, bagsak ang presyo, dito lang tayo bibili sa ating YouTube video. So, nandito yung link nyan. View products. At ang maganda dito mga idol, ayan, magbibigay ako dito ng mga vouchers. Dahil magfa 5-5 na, yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ng Shopee para sa mga consumers natin na gustong pumurchase ng mga products. Makukuha nyo lang po sila ng sobrang mura at bagsak ang presyo. Ito nga po ay meron tayo dito, lalagay ko dito, 30% off dito gamit ang ating YouTube affiliate. And meron din tayong 4 other exclusive voucher yan. Pero pag bibili nyo smartphone, parang itong nandito sa ating video, ang inyong discount is 25% off. At ang pinaka-max na cap niyan is 2,000 pesos. Grabe, napakalaking discount mula sa YouTube and YouTube Shopping. Grabe, ang laki ng discount mula sa Shopee and sa YouTube Shopping para sa mga consumers natin na gustong bumili ng smartphone. Yan, gumawa ko ng top 5 na para mapusuan nyo itong mga Samsung smartphones na to. And again, yung listahan na to ay based on my opinion at based on my observation na napansin ko na pinakamabenta, pinaka-solid na mga Samsung smartphone na pwede nyo makonsider ngayon 2026. Unahin na natin sa top 5. Top 5 sa ating listahan is yung bagong-bagong 5G at hot na smartphone ngayon ni Samsung, ang Samsung Galaxy A17 5G. So itong smartphone na to ay meron napakagandang display. Asahan nyo lahat ng sinabi ko dito na smartphone ay meron mga gandang display. Dahil meron silang Super AMOLED display, 6.7 inches, 120Hz screen refresh rate, 90Hz screen refresh rate, at syempre, so yun nga lang, it's notch display. Medyo doon lang tayo magiging malulungkot, pero overall specs ng display nito nakakatuwa dahil naka Super AMOLED display na po ang Samsung Galaxy A17 5G. Syempre, ang pinaka-favorite natin sa Samsung is the UI itself, Android 15. Off the box sa Android 15 siya with One UI version 7, pero good news na update na to sa Android 16 with One UI version 8. Sa processor, meron siyang powered siya ng Samsung Exynos 1330 with triple rear camera system na 50 megapixel main, 5 megapixel ultra-wide camera, and a 2 megapixel macro lens, 13 megapixel front-facing camera, a 5,000 mAh na removable battery with 25 watt fast charging. And yun nga, it is protected na IP54, water and dust resistant. So nasa number 5 sa akin ng Samsung Galaxy A17 5G, ang isang maganda i-consider ko dito is of course the overall display. Comparing din sa mga other mid-range ng ibang brand, mas maganda pa rin ng display na ma-offer ng Samsung Galaxy A17 5G dahil Super AMOLED display na po ito mga idol. Syempre, kumpleto recados when it comes to camera lenses. Meron tayong main, meron tayong pinaka-favorite ko na ultra-wide camera na perfect for content creators, and of course, a 2 megapixel macro lens. When it comes to photo quality na mapoprovide naman ni Samsung Galaxy A17 5G, outstanding naman po mga idol at paniguradong magagamit nyo naman to ng mabuti when it comes sa mobile photography. Number 4 sa ating listahan is yung very budget meal ngayon na smartphone ni Samsung, which is a Samsung Galaxy A16 LTE. So yun nga pala, sorry hindi ko nasabi yung presyo na possible na pwede natin makuha ang A17 5G. Again, ang SRP nun is around 14,000 pesos. Pero sa online dito sa ating YouTube Shopping, mura nyo lang siya makukuha dahil pwede nyo siya makuha around 10,000 pesos dahil sa pangmalupitang discount na ino-offer ng Shopee na up to 25% discount na cap is 2,000 pesos. Napakalaki na makukuha yung discount dyan sa A17 5G. Dito naman sa A16 LTE, lumabas ng year 2024 with a price tag din na 14,000 pesos. Pero ngayon sa online mga idol, pwede nyo ito makuha at a possible price na 5,000 to 6,000 pesos. Gamit of course ang ating voucher din. So napakamura rin itong A16 LTE. Isa rin to sa pinakamagandang i-purchase ng smartphone ngayon 2026. At there's a possibility na pwede nyo pa ito makuha ng below 5,000 pesos
Depende na lang of course sa trip ni Samsung kung pagkano ba niya i-offer ng sigara ng A16 LTE. So yun nga, ang Samsung Galaxy A16 LTE ay merong screen size sa 6.7 inches, Full HD Plus 1080p resolution with 90Hz screen refresh rate and a Super AMOLED display. So same din naman sa A17 5G. Ang pinaka-favorite ko rin, A16 LTE, is of course yung kanyang gorgeous display na AMOLED display. Biruin mo since 2024 to lumabas, it's Android 14 with One UI version 6. Pero good news mga idol, ngayon 2026, pwede po natin itong ma-update sa Android 16 with One UI version 8. At yun nga, still available pa rin siya sa market na kahit na magdadalawang taon na A16 LTE, pwede nyo pa rin ito mabili sa market. Doon kalupit ang longevity ng Samsung. Biruin mo kahit na matagal na siyang nalabas, since na-update pa rin siya ng OS, available pa rin po siya sa market. It has also a triple rear camera system with 50 megapixel main, 2 megapixel 5 megapixel macro lens and a 2 megapixel macro lens. Same na same din ang specification sa camera ang A17 5G and A16 LTE. Na front-facing camera nila is 13 megapixels with the processor na favorite din ng mga consumers when it comes with the price tag na 4 to 6,000 pesos MediaTek Helio G99 na sobrang subok na natin yan at it can handle din naman ng pretty much ng games na pwede. 5,000 mAh battery capacity with 25 watt fast charging rate. So, ang pinaka nagustuhan ko sa A16 LTE, display din. Compare sa mga ibang smartphone na ganitong presyo, usually it's IPS ang ino-offer nila. Pero ito, it's Super AMOLED display at syempre the processor itself, MediaTek Helio G99. Compare din sa mga ibang smartphone na nagsisilabasan sa ganitong price point, Unisoc T7250, MediaTek Helio G80 series, mga ganyan. Mas better pa rin yung G99 na mo-offer ni A16 LTE. So, yung sinasabi natin 4 to 6,000 pesos, meron po yung 4 GB of RAM and 128 GB of internal storage. Top 3 sa ating listahan is the Samsung Galaxy A07 LTE na meron tong price tag na usually nasa 5 to 6,000 pesos. Pero again, dito sa ating link, mura nyo lang makukuha ang A07 LTE. Usually, pwede nyo ito makuha. Biruin nyo mga idol, 4,000 pesos. Pag ginamit nyo, of course, ang ating voucher na mula sa YouTube Shopping. Grabe, ang laki ng makukuha yung discount when it comes sa Samsung Galaxy A07 LTE. Isang mura na smartphone na merong reasonable processor sa kanyang price point. Meron to screen size mga idol na 6.7 inches, PLS LCD display, with the resolution of HD plus 720p and a 90Hz screen refresh rate. Sa processor nga, ang pinaka-favorite natin, biruin mo, 4,000 pesos, MediaTek Helio G99 ang i-offer neto si Samsung Galaxy A07 LTE. Same na same lang naman sila ng specification ng A16 LTE, pero syempre si A16 LTE meron siya mga advantages dito sa A07 LTE. Pero when it comes sa mga ibang brands, comparing A07 LTE sa mga ibang brands, panalo ang A07 LTE sa processor. Di hamak na sobrang layo. And meron pala tong 4GB RAM and 64GB of internal storage and 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Yung 4GB 128 usually pwede nyo siya makuha ng 5,000 pesos. The 4GB 64 usually pwede nyo siya makuha ng 4,000 pesos. Meron siya dual rear camera system with 50 megapixel main camera, pero yung pangalawang rente niya is basura yan. Wala. Auxiliary lens, very useless. It has an 8 megapixel front-facing camera. Si Samsung, pag itatrack mo yung pattern nila, pare-pareho sila 5,000 mAh na removable battery capacity rin ng i-offer ng A07 LTE with 25 watt fast charging rate. So yun nga, kaya nasa top 3 ko sa akin itong A07 LTE dahil sa processor. Grabe, G99 sa presyo na 4,000 pesos, hands down sa Samsung na nakapag-provide sila ng ganyang smartphone na merong reasonable processor. And syempre, yung operating system din, last year to lumabas, it's Android 15 with One UI version 7. Pero syempre, good news, Android 16 na to with One UI version 8. At syempre, longevity-wise, ma-update pa to ng napakatagal dahil sa kanyang software update. And comparing sa mga ibang brand, yan ang isang pagmamalaki ni Samsung. Software update and yung processor dito sa Samsung Galaxy A07 LTE. Pero syempre, meron lang mababang storage, 64GB of internal storage. Kung nakukulangan kayo dyan, meron namang option for 128GB. Dagdag lang kayo ng few thousand of pesos. Okay na yan. Pero maganda doon, bawin-bawi naman kayo sa discount na mo offer ng YouTube or ng Shopee dahil sa kanilang mega voucher. Number 2 sa ating listahan is the Samsung Galaxy A56. Isa to sa pinakamabenta na smartphone nung holiday season last year. And when it comes sa longevity, matik,
matagal natin ma-expect sa market ang A56. Even though lumabas na ang A57, nandiyan pa rin ang A56 mga idol. Kaya grabe when it comes sa sales ng A56 sa YouTube platform and sa Shopee platform, hands down sa performance ng A56. From its SRP na 26,000 pesos, pwede nyo na lang ito makuha with the price na 14 or 15,000 pesos dahil yan din sa ating discount. Grabe, no? Ang laki ng tapyas. 26 to 15,000, almost 11,000 pesos. Dahil meron, bukod dun sa sale prices sa online, meron pa kayong additional discount pa kasi dito yan sa ating video. Special yan lang sa ating video, kaya dyan lang kayo bibili ng A56. So, even though lumabas ng A57, nandiyan pa rin ang A56 at usually yan na rin ang mas piniprefer ng consumers natin dahil real talk naman medyo overpriced ang A57 ngayon. Kaya yung A56 ang ino-option ng mga ibang consumers natin dahil ang laki po na madi-discount nila. Tapos yung kung anong nagagawa ng A57, nagagawa rin naman ng A56. And when it comes sa design, very identical din naman ng A56 at ng A57. Sa screen size, si Samsung Galaxy A56 ay merong 6.7 inches Super AMOLED display with the resolution of Full HD Plus 1080p at naka-punch hole display po itong smartphone na to. With 120Hz screen refresh rate si Samsung Galaxy A56 at meron rin siyang reasonable nits of brightness na kumbaga pag sa outdoor magagamit nyo pa rin ng very clear itong smartphone na to or makikita nyo pa rin ng very clear yung display na itong smartphone na to. Sa operating system, it is powered ng Android 15 with One UI version 7 nung lumabas, pero good news, naka-update na to sa Android 16 with One UI version 8 at panigurado taon-taon po magagamit itong A56 when it comes sa software update. Matagal po itong ma-update mga idol. Sa processor, it is powered ng Samsung Exynos 1580 with triple rear camera system as well, 50 megapixel main, 12 megapixel ultra-wide camera, and a 5 megapixel macro lens. 12 megapixel front-facing camera. Support niya ang 4K video recording mapa-rear or front-facing camera. Pagdating sa battery, meron itong whopping na 5,000 mAh na rin mga ball battery with 45 watt fast charging rate. So the sad part, of course, lahat ng Samsung products, wala na po itong charger out of the box, pero mabilis pong mag-charge ang Samsung Galaxy A56. So sa 5,000 mAh na yan, in less than 1 hour, full charge na agad yan mga idol. And yan ang isa na nagustuhan ko dito sa A56, meron siyang mabilis din na charging rate. And the IP rating itself, it's IP67 water and dust resistant. So, comparing sa mga ibang smartphone, meron po itong protection sa tubig na legit na pwede siya masubmerge. So, ito yung mga smartphone na pwede masubmerge sa water within 30 minutes with certain deep lang. Yun naman na maganda sa Samsung, protected siya. Kahit na malublob nyo ito sa tubig, all goods lang. Kaya pwede itong gamitin for underwater shots. At ang pinaka-favorite ko sa A56 is of course the overall display. Super AMOLED, longevity rin ng OS compare sa mga ibang Android smartphone brands. And syempre the camera performance. Ito po yung smartphone na kumpleto ang lente. Meron tayong main, meron tayong meron tayong ultra-wide camera and macro lens. Usually kasi ang mga ibang smartphone brands, sabihin nila dual camera, triple camera. Pero in reality, yung mga pangalawa at pangatlong camera niyan, palpak or very useless. Dito sa Samsung, hands down dahil nakapag-provide sila ng mga lente na legit na lente talaga at magagamit natin. At ang pinaka-favorite ko rin sa Samsung Galaxy A56 is the overall design. Napakaganda mga idol. Kumbaga, it's minimalist, pero eye-catching siya dahil sa kanyang sleek design and glass back. At ang number 1 sa ating listahan, ang pinaka-favorite ko na smartphone noong 2025 at napakasulit na 5G, the Samsung Galaxy A06 5G. Isa to sa pinakamabentang smartphone noong 2025, including ngayon first quarter ng 2026. Grabe, hataw na hataw ang A06 5G. Bakit ba? Dahil of course, 5G na siya at very affordable lang. SRP niya before is 8,000 pesos, pero ngayon mga idol, pwede siya makuha ng 4,000 pesos. For as low as 4,000 pesos, pwede nyo makuha ang A06 5G. Siyempre, gamit ang ating mga mega voucher at dyan sa online. And no worries,
Yung mga link na yan ay official store ng Samsung at ng mga ibang third-party legit na tindahan na makikita nyo sa mall. Grabe, ang A06 5G hataw na hataw pa rin ngayong second quarter ng 2026. Sa specification, lahat ng mga sinabi natin is pareho lahat sila 6.7 inches. PLS LCD display din ng A06 5G with the resolution of HD Plus 720p, 90Hz screen refresh rate and naka-notch display siya. OS out of the box is Android 15 with One UI version 7, pero ngayon mga idol is pwede na natin siyang ma-update sa Android 16 with One UI version 8. Sa chipset, grabe ang chipset. It is powered ng MediaTek Dimensity 6300. So, grabe when it comes sa processor neto, si Samsung Galaxy A06 5G. Grabe, ang laki ng advantage niya sa mga ibang brands na merong mga ibang processor na 4G. Ito, 5G na. Tapos 4,000 pesos. Tapos yung Dimensity 6300, usually nakikita natin yan sa mga higher entry level smartphone or iba pa nga mid-range. Shoutout sa ibang brand dyan na nagbibigay pa rin ng Dimensity 6300 sa presyo na almost 20k. Oh my goodness, aray ko, di ba? Pero yun, ang 6300 usually perfect fit yan for a price tag na below 10,000 pesos lang. At itong si A06 5G nakuha nila or nalagay nila sa presyo na 4 to 5,000 pesos. Napakasulit. And yung nga, yung sinabi kong 4 to 5,000 pesos ay meron 4 GB of RAM and 128 GB of internal storage. Yan ang napakaganda doon, di ba? Napakasulit for a 5G smartphone na ganito lang ang presyo niya. Meron siyang dual rear camera system with 50 megapixel main and a 2 megapixel depth sensor. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery with 25 watt fast charging rate. So, ang pinaka-favorite ko dito sa Samsung Galaxy A06 5G kung bakit siya top 1 na top 1 siya sa akin. Unang-una, affordability. Affordable 5G smartphone with the presyo na under 5,000 pesos. Powerful processor with the price tag din na under 5,000 pesos. Reasonable battery naman since last year pa ito lumabas. Acceptable na ang 5,000 mAh battery capacity niya. And when it comes to OS din, comparing sa mga ibang brand, napakatagal ng kanyang update. So yun mga ka-J-Vlog, grabe. Yan ang ating top 5 Samsung smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. At for me, ang pinaka-the best dyan is the Samsung Galaxy A06 5G and the Samsung Galaxy A16 LTE and yung A56. Kaya kung gusto nyo ito makuha ng super baba, napagandang deal, dyan lang kayo bibili sa ating View Products. Ayan, yung link niya nandito. Yung product link niya nandyan lang sa video natin. Gamitin nyo yung voucher na ino-offer ng YouTube at ng YouTube Shopping. Hindi ko yan inalis sa video natin. Up to 2,000 pesos off ang pwede nyo makuha. So sana mga idol, ngayong 5.5 nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide ko bumili ng Samsung smartphone.